Magandang umaga mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Kabangkalan, Cebu City. By the way mga kababayan, magko-comment po tayo mga kababayan tungkol ito sa Kang Saldico. Isang tao nga nagkukontrol ng pera sa kaban ng bayan. So by the way mga kababayan, magko-comment po tayo dyan. Then magkakaroon po tayo mga kabayan ng feeding program sa ating mga kababayan doon sa Carmen, Boston, Davao Rental. Kung sino may bukas sa kalooban ng mag-donate at i-share ang iyong blessings, PM nyo lang ako mga kababayan kung paano kayo kahit ano mga kababayan, basta mapasaya lang natin ang ating mga kabataan, mapasaya lang natin ang ating kapwa Pilipino kung yun ang kagustuhan ninyo mga kababayan. So by the way mga kababayan, magko-comment po tayo. Pinailan na si Saldico ng kaso, ireklamo na si Saldico sa Office of the Ombudsman. Ito dito natin makilala kung ito si Saldico ay talagang may probable cause. Sinasabi pa ni Saldico, pinabulaanan niya ang mga tao na huwag daw kuno magkalat ng walang katotohanan at walang ebidensya. Wala daw kunong katotohanan at walang ebidensya tungkol dyan sa 61 billion flood control sa Bicol. Hindi daw yan totoo, pinabulaanan niya. Ano ba gusto mo, Saldi? Manahimik ang tao sa ginagawa mo? Ano ba gusto mo, Saldi? Titingnan ka lang ng mga tao sa ginagawa mong kalukuhan? Sana ito mapadali ito ng kaso ng ombudsman. Sana bigyan ito ng pansin ng ombudsman. Sana bigyan ito mga kababayan, dahil ito ay pundo ng taong bayan. 61 billion na sana flood control, pero ang tubig umapaw na sa bubungan ng bahay. O ngayon Saldi, anong mangyari ngayon? Pinabulaanan mo ang tao na huwag magkalat. Bakit hindi magkalat? Bakit hindi gusto mo yata na ang mga tao ay hindi na lang magsalita? Gusto naman lang na ang tao manahimik na lang sa iyong ginagawa. Mr. Ombudsman, ngayon yung ibang congressman dyan, yung ibang kasamahan ni Saldico, huwag kayong mag-iba. Panindigan ninyo kung anong pinandigan ninyo ngayon. Panindigan ninyo. Bakit mag-iba-iba kayo ng templa na pinakasuhan na si Saldico sa ombudsman? Bakit? Pati rin ba kayo ay kasabwat ni Saldico? Pasti ba itong DPWH? Marami itong involved mga kababayan. Mayroong report ang DPWH na may project sa Bicol worth of 61 billion. Tapos ngayon na sana. Ibig sabihin may nangyayari, may nangyayari dyan sa Congress. Ngayon Saldi, sasabihin mo nga sa iyong isipan. Sa totoo lang, ilang buwan na lang Saldi, talagang himas-rihas ka. Sa totoo lang, talagang himas-rihas ka Saldi sa inyong kalukuhan. Titingnan natin kung makokontrol mo ba ito kung wala ka na sa posisyon. Para kang sino? Gusto mo pabulanan ang mga tao na hindi magsalita sa inyong kabulastugan? Bilyon ang inyong winaldas na pera. Sana ito ay pagbigyan ng pansin ng ating ombudsman mga kababayan. Ito ang pagbigyan ng pansin ng ombudsman. Bakit winaldas na sana ang 61 billion? Ibig sabihin may nakatagong lihim yaman si Saldico. May nakatagong
lihim yaman si Saldico na hindi alam ng publiko, kaya bulaanan na ang publiko na huwag daw magkalat. Magkalat? Bakit hindi kami magkalat? Sa iyong palagay, Saldico, mananahimik na lang ba kami dito? Sa iyong palagay, Saldico, sa inyong palagay, tama ba ang iyong ginagawa? Sa iyong palagay, Saldico, ikaw lang ba ang pinaka-bright guy? Sa iyong palagay, young guns, kayo lang ba ang pinaka-bright young guns? O pinaka mahinang nilalang? Huwag kayong mag-ibaba ng statement, ha? Ilan na, may nag-file na ng kaso sa ombudsman. Marami dyan. Isama na itong Tuadcom. Isama na ito. Bawat hearing, pera, milyon-milyon ang bayad. Bawat hearing, para lang maidawit ang mga Duterte. Nako, hindi tama yan. Pera ng taong bayan, milyon-milyon. Tapos ito ang ating administrasyon, wala pa rin ginagawa. Parang bulag pa rin. Nako, Mr. President, ano na ba nang nangyari sa inyo? Ano na ba nangyari sa inyo? Bakit ka ganyan? Wala mang ganyan sa states, Mr. President. Wala mang ganyan sa states. Lahat halos-halos na lahat na lang. Halos-halos mapili lang ibang congressman dyan na matino. Hindi lang nagsasalita kaya ba si papailan ng kaso kagaya ni Guma, nagsalita sa katotohanan kung anong nangyari sa war on drugs. Ngayon pinailan ng kaso. Saldico, sasabihin mo na, sana ito ay marathon hearing ito ng ombudsman. Bilyon ito ang halaga, tapos ganun-ganonon lang, mga kababayan. Ganun-ganonon lang ninyo ang pera ng tao. Sabihin mo, hindi kami magsalita, huwag pinabulaanan niya na huwag magkalat. Bakit? Hindi ba kakalat ang issue na pera ng taong bayan yan? Wala kami pakailam sa inyong sa family. Ang pinapakailaman namin ang pera ng taong bayan kung nasaan na. Mabuti pa ang Vice President namin. Mabuti pa ang Vice President. Kahit kinaltasan ang budget niya, pero doon may nangunguna pa rin sa pagbigay ng ayuda. Kayo, pinaplano pa ninyo kung paano makulimbat ang pera. Tinitingnan pa ninyo kung saan mapunta ang pera. Ilan ang ibibigay ninyo, ilan ang makulimbat ninyo. Walang hiya kayo. Baga mugnaong. So by the way, mga kababayan, maraming salamat sa inyong suporta, mga kababayan. Sana wag kayong magsawang manood sa ating video. Araw-arawin natin sila, mga kababayan. Araw-arawin natin sila. Para magtanda. Itong mga party list. Iboboto niyo pa ba itong party list ni Saldico? Na mismo kayo binigyan ni Saldico ng problema, lumalangoy kayo sa tubig, tapos ngayon iboboto pa ninyo dyan. So, yun talaga, bulag na talaga kayo kung iboboto ninyo. Gusto mo, hindi pa lang yan ganun. Kung ipapanalo pa rin ninyo si Saldico sa susunod, hindi pa lang abutin ninyo dyan sa Bicol. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan. Hanggang dito na lang po, mga kababayan. God is good all the time. All the time God is good. With Senior kaninyong tanan, mga kababayan.